The reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course leaders. We've created POPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, pre-training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. It's a great privilege to be part of the first national-based cooperative for online professionals. With a pool of seasoned freelancers, business owners, digital jobs, PH trainers, and trainees in our community, I get to connect with them and grow my network. So joining an organization like FAPSCO helps me develop leadership and digital skills within an environment of my peers. My FAPSCO family is a community that helps you nurture your skills and help you gain the knowledge and the skills that you need. One of the reasons why I joined FAPSCO, it is important for us to have a network of people that could help us in terms of just simple advice. So the reason why I joined FAPSCO is because it was founded by people who I trusted, people who already established in the industry, and they thought that it was such a great opportunity to be able to work with them. I joined FAPSCO because it's the first national-based cooperative for online-based professionals. So I joined FAPSCO because I love the values, its mission and vision to help more Filipinos. Why I joined FAPSCO? It is all because the values, the mission of FAPSCO really aligned to my values also. I joined the Filipino Online Professionals Cooperative because I wanted our individual reputations to have a collective reputation for excellence. Well, the reason why I joined FAPSCO is to have a community where I can grow as an online professional. The reason why I joined FAPSCO is to give back to the community and be able to help each other. I joined FAPSCO because I want to share my skills and my talent with all online professionals. The reason why I joined FAPSCO is that I don't want to miss the opportunity to join the first cooperative that is created specifically for online freelancers. I joined FAPSCO because I can see that it will help me improve and develop my skills and my personality. I joined FAPSCO because I am very inspired with their achievements and advocacy in promoting and helping Filipino freelancers. Being a member of FAPSCO
surely brings a lot of wonderful memories on how I started out with my career. I joined FAPSCO because I want to be a part of this online professional community where I can gain more knowledge, skills, and support from the group. I joined FAPSCO because harmonious FAPSCO family relationship and understanding between business associates that bring me a peace of mind. Why choose FAPSCO? They offer opportunities and trainings for freelancers. First national-based cooperative for online professionals, which is FAPSCO. A community of expert freelancers in the Philippines, which gave me the opportunity to further hone my skills in social media. I joined FAPSCO because I believe in the mission, vision, goals, and objectives of the organization to further enhance and develop the industry of online professions and virtual work in the Philippines. I joined FAPSCO because I saw the potential growth is not just reaching one's goals and being successful, but there is camaraderie. So I'm here with FAPSCO, and it is my way of paying it forward to the guidance that I also received when I was a startup. Joining FAPSCO, I finally found my home, a family, a community of like-minded individuals who share the same passion, vision, and pains. I joined FAPSCO because I want to empower my fellow freelancers to be the best that they can be. Hi, good evening, everyone. Yeah, welcome to FAPSTalk, friends and online professionals. This show is for you. FAPSTalk is brought to you by FAPSCO, the national based cooperative for and by Filipino online professionals. Please don't forget to like our page, facebook.com/fapsco.ph. You may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn, or visit our website, fapsco.ph. Yeah, and thank you everyone of course, to our partners, the FAPSCO Media, the FAPSCO SMM team and membership committee, the FAPSCO members, and the Filipino online professionals industry. I would like, wala nang patagalin, I would like to introduce our coach here with us tonight. I'm so thankful with them, Coach Jehan and May. Yan, introduce yourselves naman. Introduce pa ba? Kumusta kayo? Parang tayo ko yung nakausap na dalawa. Happy Feb Ibig! Ay, oo nga pala. Wag na tayo mag-ibig. Wala tayong maintenance ngayon. Wag muna tayo dyan kasi nagtatrabaho tayo sa online. Bokeh tayo, bokeh. Nasa barko na yung maintenance natin. O, ikaw ba, Let? Di ba nag-propose na si Joa Earth? Yes po. Nung December. So, yun. Busy. Yung last lang, Feb 11, kakatatapos lang pamanhikan sa bahay. Sana all. Happy. Ayan, nag-a-announce ako sa national. Kumusta ang heart day mo, May? Ayos naman. Ramdam na ramdam sa damit, no? Red na red. Oo nga, red na red. Yeah, pero work is life pa rin. Kaya nag-work lang kahapon. Work yung kadate, no? Sino bang hindi nakipag-date sa work? Sige, Let. Introduce na natin ang ating guest. Excited ako makakwentuhan siya. Yes, sure. To our online audience ngayon na online at nag-aabang ng Facebook Live natin, please don't hesitate to ask. Drop your comments for any questions. And yeah, let's introduce our guest for tonight. Ricardo Oliera Jr. is a working
as web designer and developer in IT industries with his team, of course, with especially Code Covenant. Ayan, makakurious tayo nito. Through the online project in different areas. He is comfortable working as a part of a team and individually, and has an in-depth understanding of emerging technologies and innovation. So appropriately, expertising the web program language, coding, reading, and find errors to fix any bugs in HTML, CSS, JavaScript, PHP, and other frameworks tools. So he is also maintaining standard compliance related with his code to give excellent, brilliant, perfect innovation technology rather than value. Ayan, we're going to really have Bit Techie tonight. Let's all welcome. Hi, Cards. Good evening. Kamusta yung araw mo ngayon? And welcome to Pops Talk. Hi, good evening. Good evening po. Yeah. So, kwento lang naman to, di ba? Yes. Tell us something about your career, your journey. Your journey, about yourself. Bali, ako nga pala si Carl Sulit. So, sa ngayon kasi, nag-work ako sa government agency, sa NHA, National Housing Authority. So, may mga project ako doon na develop na. Yun, very success naman yung na-develop ko. And I have 43 years na ako nag-work doon. So, nag-start ako, yung journey ko sa part-time job is yung college na ako. So, yun, before kasi ang expertise ko talaga is yung Adobe Flash. So, dati kasi before ako nag-improve ng coding, so sa Flash talaga ako na tutok. So, I'm doing animation, yun, nag-animate ako, gumagawa ko ng mga effects, yun. Kaya lang, pagdating ng mga ilang years, pagdating yata ng 2030, biglang bumagsak yung company ng Adobe, ng Flash. So, nagkaroon ng JavaScript. So, ginawa ko, since yun yung naging ko, di ba, sa Adobe, parang doon ako nag-focus. And after a year, yun, parang biglang na-shock ako kasi parang nag-iba na yung web, yung effects ng mga websites. So, di na sila gumagamit ng Flash. So, yun, ang ginawa ko, nagsariling sikap. So, unti-unti, yun, naral ko yung mga codes ng JavaScript, basic, advanced, na-expert ko na siya. So, ganun yung naging joy. Naabutan mo pa yung Flash version ng website. So, ang tagal-tagal mo na nag-web development. Ibig sabihin, anong year ka nag-start? 2009 po. Ang tagal na. Di ba? Oo, tagal na yan. Talagang pag-establish ng So, how was the transition to mga modern versions ng website development? Sa ngayon kasi ayun nga, yung naging modern siya. So, naging back to zero talaga. So, 'di ba, naging back to zero ko. Syempre, no choice ako eh. Kaya ako talaga siyang aralin ko from zero. Zero knowledge. So, yung Adobe talagang naging trash siya sa akin. So, actually may mga ako client before. Yun nga, mostly kasi dati mga client ko is yung mga travel agency. So, gumagawa ako ng mga animations ng mga travel. Kunyari, example, yung Boracay, parang mga parang PowerPoint na konting animations. Pero gawa sa Flash. So, nabibenta ko siya ng 500. And then, ginawa ko siyang website. So, yung dati kasi, ang advertisement kasi parang more on animations sa website. Yung kasi parang static lang yung dating. Diba? Tapos yung ngayon kasi, ang naging advantage naman ng bagong version is ang bilis niya nang mag-load instead na ang bagal-bagal. Ang bilis niya. And then, ayun, nag-start lang din ako ng kasi nag-work din ako on that time. Tapos, habang nag-work ako, inaaral ko siya unti-unti. So, sa gabi, nag-aaral ako. Kunyari, kung part na ito, kailangan ko mag-aaral. Parang module by module. Hanggang sa naging expert ko na siya. Hanggang naging PHP na siya. Tapos, ngayon kasi, dati, parang bagong mag-pandemic,
parang ngayon ko lang siya natutunan yung mga JS, mga JavaScript na function. Like JS, mga bagong versions na ng mga, may tinatawag na kasi front-end and back-end. Kasi dati kasi parang website lang. Ngayon meron na tinatawag na full stack. Ayun, parang nag-adjust na naman ako ng another technology na bagong language. So, yun. Sa ngayon, inaaral ko pa rin siya, pero unti-unti ko na siya nag-discover and nag-deeper yung knowledge. And pagdating naman sa kitaan, okay naman kasi may mga existing client na ako na ayun, ang maganda kasi doon kapag naging successful yung development mo sa isang system or website, parang ikaw na yung kinokontak. So, di na sila naghanap ng iba. Tapos, ang advantage dun sa akin kasi, based on, lang kasi ako, part-time. So, nakatipid yung company. Na parang budget sila sa mga company na IT company or IT solutions, or naghahanap pa sila ng parang yung trust sa akin. Yun, nakuha ko. Ayun lang yung advantage nung ginagawa. And yun. Ang galing. Ang galing kasi talagang dyan din ako nahihirapan sa front-end, back-end development na yan. Oo, meron na silang gano'n. Oo, ang hirap kasi siyang pero nag-WordPress development yung ginagawa mo. Actually, hindi ako nag-WordPress. Talaga, pure codes. So, lang. Sa ngayon kasi ang ginagamit ko na is React.js. No, sa ngayon, yun yung ginagamit ko standard. Pero may mga mga old client, no. Yung dati kong ginagawa is HTML. HTML, CSS, lang. Gumagamit lang ako ng library na Bootstrap. Kasi para sa akin, mas maganda siya. Unlike sa WordPress kasi may mga plugins siya, di ba? Minsan kasi nabavirus yung hosting. Kasi ang daming lumalabas ng mga advertisement. So, nakakasira sa client. Ang ginawa ko na sariling sikap lang din. Pure codes. Pero nakaka-amaze kasi dyan. Nandiyan ka since the beginning of website development. Buti hindi ka nag-lose ng, alam mo yung motivation to continue. Ano ka humugot ng motivation para to learn additional knowledge, like para mag-JavaScript ka pa, mag-CSS, ka pa. I mean, kung iba yan, baka lumipat na sa ibang branch ng freelancing, pero ikaw nagpatuloy ka pa rin. Oo. Meron naman kasi akong pinapanood na mga vlogs na mga successful software engineer na tinatawag or full stack developer sa ibang bansa. So, kagaya ni Mayuko Inoue is very successful siya. Pinapanood ko yung mga vlogs niya. So, nai-inspire ako kasi nakikita ko parang ang sarap ng buhay. Ang dami niya nagagawa, ang dami niya pupuntahan na ibang lugar. Ano yung sa journey mo as a web developer, ano yung hindi mo makakalimutan na experience mo sa work mo? Sa work ko, siguro yung hindi ko makakalimutan. Ayun, yung gumawa ko ng yung isang program na 360 degree sa isang company, sa isang car company, kasi meron akong nagawang 360 view para siyang Google Map, pero yung car siya, papasok ako sa isang kotse, tapos nakita yung inaral ko siya ng almost 6 months, tapos parang almost 2 weeks. Hindi naman siya almost wala akong tulog, parang ang tulog pa lang 1 hour, 2 hours, kasama sa buhay. Ayun. Pero ayun, natuwa ko yung nagawa ko siya, binayaran ako ng lalang. Yan siguro yung makakalimutan. Just after that, ayun, kumain ako ng masarap na pagkain para makabawi. Yun lang. Deserve. Come on, Anne. Nabanggit kasi ni Let na nasa travel ka daw ngayon. Do you often travel ba? Are you living the digital nomad lifestyle right now? Sorry. Chachapi kasi. Madalas ka bang nagta-travel? Yes, oo. Ano yan? Travel for pleasure or travel while working for work?
Ano lang yun, ano ko lang yun, parang luho ko lang siya. Yan, Ano ko lang, gusto ko lang. Self-love. Oo. Pero pero sa ngayon kasi nagtitipid ako. Kailangan ko magtipid. Parang ang ginagol ko siguro parang gusto kong magkaroon ng car, ganun. Gusto kong parang more on savings lang muna. Ang hirap din kasi pag puro travel. So, maubos din. Alam ko yan, ang gastos mag-travel. Ano yung pinaka nakikita mong parang the biggest benefit or advantage of you doing the work that you're doing right now? Siguro yung kasi nakikita ko una-una, so pag the more na dumadami yung project, syempre ang benefits nun is yung skills. Mas lalo siyang na-develop. So, kunyari, example, nakagawa ko ng isang successful website or system. Kapag nagkaroon ulit ako ng another project, parang ang dali ko na siyang na-capture, nagagawa. Instead na nagawa ko to ng 3 months, dapat magawa ko to ng 1 month na lang. Ganun siya kabilis. So, na-improve din yung skills. And then, ayun, maliban doon sa na-improve yung skills mo, dumadami rin yung mga clients ko kasi nire-refer kanila. Ito mura to, ang pabilis. Yun yung benefits. Ayan, Sir Cards, meron akong question. So, nababanggit mo kasi yung from before na yung nagbago bigla yung sa ating web. Meron na ngayong front-end and back-end. Pero paano yung naging strategy mo para matutunan mo siya? Do you enroll sa mga online courses or meron ka lang pinapanood ng mga tutorials or self-learning process po talaga siya? Sa ngayon, kasi meron kasi akong background ng JavaScript. So, required kasi yung JavaScript kasi lalo na ngayon, di ba, front-end backend. Kasi yung front-end backend, design siya ni JavaScript. So, kailangan is meron kang knowledge talaga kay JavaScript. And mas madali kasi kung may knowledge ka kay JavaScript, mas madali mo matututunan yung looping. Kasi naglo-loop lang talaga yung mga codes and yung logic, madali mo lang din matigets. Yung kapag may background ka nun, ang dali lang talaga siya matutunan. So, parang same lang din siya. Pero kasi kung wala ka kasing knowledge nun, ang hirap kasi nauna, it's for JavaScript kasi siya, kailangan alam mo yung saan kinuhugot yung ganitong data, saan nanggagaling, ba't nagkaganon. Ganon. And ayun lang. So, ayun. Siguro kung sa tutorial, makakatulong siya pero hindi ganun ka-solid. Iba pa rin talaga pag may background ka ng JavaScript. Yan lang. Yung course mo ba pag college IT? Or ano yung course mo pag college? Naghang. Nag-freeze na. Ayan, bumalik na siya. Ayan. IT. IT daw siya. Pero pinangarap po ba maging isang web developer? Yung habang bata ka pa or yung gano'n na mag-work ka online, ganyan? Engineer kasi yung gusto ko. Actually. Kaya lang dahil wala kaming pera, napilitan ako mag-IT kasi inisip ko, lang siya, 3 years lang. Kasi ko, TRISEM yung subject ko sa course. So inisip ko yung pinakamadali na medyo professional ng test, malaki kita. Kaya yun, pinili ko talaga yung IT. Kasi yung naisip ko, kung maging engineer ako, mas magastos siya 4 years, tapos may and then mahilig din kasi ako sa mga animation, kaya para nagustuhan ko din yung IT. Ano naman yung naging sa journey mo ngayon? Ano yung parang saan ka nahirapan or ano yung mga challenge na hindi mo makalimutan? Siguro medyo nahihirapan lang ako kapag teka lang, wait lang. Kasi hindi ako nakikipag-deal ng pag di ko alam.
Ayun. So, sa ngayon kasi wala pa naman akong challenge na parang yung iniwan ko yung project. Wala pa naman. Oo. Kasi pagka alam ko yung project gawin, ginugo ko siya. Pero pag hindi ko alam, hindi koigugo. Kasi sasablay ako doon. Oo. Kasi although, kasi siyempre, di ba, minsan kasi nakasira sa client. Yung pag-go ka lang ng oo, tapos pag-down na yung client, tapos sumablay ka. So, kahiya. Yun. Wow. Sa ngayon, wala pa. Kailangan din natin maging honest sa client. Pag di kaya, huwag natin pilitin. Kasi, siyempre, masisira tayo. Totoo yan. Yung iniiwasan ko. Saka, advantage din kasi yung kasi nag-training ako ng agile methodology. So, malaking tulong siya sa paggawa ng project, lalo sa IT testing, sa mga programming. Laking bagay niya. Kasi yung makikita yung value ng client tsaka yung value ng ginagawa mo. Thank you for your honesty, Sir Cards. Nakaka-amaze naman. So, nga naman, ganun lang kasimple, no? Pag di mo alam, huwag mong tanggapin. Pag alam mo, go for it and finish. Ayan. So, I would like to take this opportunity to say hi sa ating mga live viewers and sa mga nag-comment. Sila JD. Hello, JD. Kay Kane, kay Ralph, kay Patrick. Kapag may mga questions po kayo, you can post in the comment section. And thank you for watching itong ating live. Ayan. Baka meron pa po kayong mga questions, Miss Bern and Miss Jehan. Ayan, nag-unmute ako. May lang ako. So, sa tagal mo na sa industry, ano yung parang, what are the, kumbaga, ethical values that you live by na sa tingin mo ay talagang naging effective para hindi ka, kasi na-mention mo kanina yung, siyempre ayaw natin masira yung pangalan natin sa client. So, ano yung mga talagang prinsipyo na pinanindigan mo sa client? Ang prinsipyo na pinanindigan ko yung lang. Ang Miss Universe ba? Miss Universe. Come on, kaya mo yan, Cards. Teka lang, kasi medyo nag-choppy kasi hindi ko masyado nasundan yung yung sinabi niya ulit. Pwede ulitin. Ayan, ulitin. Medyo nag-choppy lang. Ano lang, parang ano yung mga ethical values, work ethics na pinaninindigan mo sa freelancing kaya sa tingin mo nagtagal ka talaga at dumami pa yung naging clients mo? Yun lang, maging honest lang sa client, yung pinaka number one. Pag di mo talaga kaya gawin, ang ipipilit, parang wag pera-pera lang. Kasi ang hirap nung ganun, isa din magpabalik yun. Yun, yung loyalty kasi nung client, kailangan mo siya alagaan. Kasi syempre nag-trust sa'yo yung bihira kasi yung company magta-trust sa'yo. Tapos bigla kang, di mo itutuloy yung project. So, ikaw din, babalik din sa'yo yung balang araw. Alay mo, yung company na yun, biglang may kilalang masira ka din. Ayun yung yung pinaninindigan ko na maging honest lang. Dapat pag sinabi mong deliver siya. So, paano mo siya na-handle pag nasa gipit ka na ng timeline mo? Paano mo siya na-handle, di ba? Kasi deliver. So, paano pag may mga instances na constraint na yung time? Actually, bago ko naman tinatapos ko na kasi siya na, kunyari, example, nagbigay ako ng 1 month sa client na kailangan 1 month na deliver ko na. So, ginagawa ko kasi, before 1 month, tapos na siya. Kailangan 1 week tapos pa siya. Tapos, yung 1 week ulit, parang trial ko. Test ako ng test, more on test na dapat yun. And then, yung another 1 week, kailangan communicate na kayo ng client na ito na, kailangan nila i-test din para in case yung matitirang timeline, for fixing na lang. Yun lang. Yun lang siya kasi. So, hinahabaan ko lang yung timeline ko. Tapos, ayun, parang minamaxin ako lang, sinasakto ko lang yung time. Parang nagbibigay ka lang ng allowance sa time
Para may time pa to fix. May allowance na yun. Kaya sakto. Parang gusto ko din yun gawin. Ang galing. Gusto ko yung... Hindi kasi meron akong project ngayon na bago, tapos hilingan ako ng timeline. Ayan, Bert, umayos ka, bigyan mo ng allowance sa sarili mo. Ikaw ba, Bert, outsource ka na ba ng trabaho sa mga ibang freelancers? Or sa'yo pa lang din talaga lang? Sa ngayon kasi wala na akong team. So, ako na lang nung nagma-market tapos ayun. Pero kasi yung nangyari kasi hindi naman kasi IT yung kapatid ko. Nagma-market na sila sa hello. Ay, sige, okay. Yeah, we're here. Oo. Ay, naghang siya. Naghang siya. Ang galing, no? Kasi 2009. Ako 2011 ako nag-start sa freelancing. Pero siya, ang dami niya kumbaga, nandun siya nung nag-uumpisa pa lang ang web development. Nandiyan yes po. Nanonosebid na ako kanina habang nababasa ako. Ano ba great-grandfather? Yung mga terminologies niya nga, hindi ko maintindihan kahit nagwe-web dev. Pero alam ko yung mga JavaScript, alam ko yan eh. Mga Flash nung araw pa talaga yan eh. Nawala na. Si Adobe lang ang kilala ko sa sinabi niya. Ako wala pa, coach. Nahihirapan ako. Alam mo ano yun? Agree ako sa kanya doon na kung talagang hindi mo kaya, huwag mong ipangako sa client mo. Kasi talagang, naranasan ko na yun before, na alam mo yung umaabot tayo, after ng DJT, naranasan yun na after ng training, tanggap ka lang ng tanggap ng project kasi feeling mo kaya mo lahat, hanggang sa lahat hindi mo na pala nagawa. Yes. Doon ako na, naka-experience ako ng bago pa lang sa videography. Tapos nagantayan kami ng client. Hindi kasi may sinasabi din siya na promise. Alam mo yung sabi ko importante talaga yung communication when you learn to say no or what. Pero mahirap din yung you do the task tapos yung client mo din nagbibigay din ng promise then you do it but then hindi kayo na-met halfway, parang nag-aantayan kayo. Naranasan ko yun, coach. Isa pa yan, yung mag-aantay ka. Na siya ulit. Sana okay din sa'yo. Yeah. Yes. Nawala yata yung data ko. Yes. Nasaan ka ba ngayon, Cards? Nasa nasa mall. Nasa Starbucks ako. Ay, wow. Wow. Yung nauusong ngayon, ginawa mo rin ba dyan? Yung nauusong ngayon sa TikTok na dine-in or take-out sa Starbucks? Nagti-TikTok ka ba, Cards? Ay, hindi. Kasi parang gusto ko maging vlog. Parang laki ng kita doon. Pero gagawin ko yan soon na lang. Oo nga, na-feel mo yun. Parang ang sarap mag-vlogger na lang kaysa magpakahirap ka pa ng development na yan. Oo nga. Diba? Parang gusto ko siyang gawin one time. Siguro pagka maluwag na yung time. Go. Oo, pero nabanggit mo kanina na may team ka before na nagma-market ng services mo? Yes, sila yung nagsimula talaga. Ay, yung Code Covenant. So, lang namin yun, hindi naman siya camp register sa DTI. Lang naman. Pero pag nagdidid kasi sila, sinasabi lang nila na meron silang team, tapos ako yung kinukuha nilang developer, tapos sila. So, marketing lang siya. Na-market lang nila ako at the same time, parang ibigay ko yung price ko, tapos sila na bahala sa price. Presyo, ganun lang. Kali ang nangyayari is kausap ko yung marketing, tapos sila na bahala sa client. Nag-agree tayo lahat. Relate na relate tayo. Yes. Naranasan ko din yan. I mean, ako yung marketing tapos yung pero hindi natuloy yung project ko. Kumbaga, taga-pamagitan. Pero may mga ka rin, like may mga projects ka rin na sinubukan mo pero hindi na-proceed. Paano ginagawa mo kung may mga instances? Meron naman actually. Ang ginagawa kasi gumagawa ko kunyari kasi mostly kasi mga car company mga client ko. So, meron akong ginawa na project is about siya sa technique sa mga
warranty ng mga sa car. Kunyari, example, bumili yung client ng sasakyan, tapos may meron siyang 5 years warranty. Tapos yun, meron akong ginawa na database doon. Kapag tinype yung yung chassis number ng sasakyan, nakita doon na ito covered pa ng warranty. Yun, i-refer siya ng libre ng company na pinagbitan. So, may ganun akong proposal. So, anong nangyari is hindi siya na-deal kasi mahal daw. Hindi daw kaya ng budget. Pero, ang ginawa ko, hindi naman ako nag-disappoint kasi gamit ko pa naman yung ganung system. Ginawa ko, in-offer ko sa ibang company. So, nabenta ko siya. Tapos, ayun, nagawa ko siya. Tapos, ang ginagawa ko, binibenta ko ulit sa iba. So, naglo-loop lang din yung project na nakagawa ko lang sa project. Kasi, ayun, kumakalat lang din siya sa mga kagaya ng mga ganung services or products. Ganun yung system. Pag ganun ba, meron ba yan siyang trademark or copyright, yung mga ganyan na system? Wala naman kasi siguro yung trademark or copyright na lang, yung logo na lang ng company. So yung yung system niya, kasi pare-pares lang naman ng process. So, yun lang siguro yung trademark. Palitan lang yung logo. Yan, say na. parang lang yan, parang Jollibee tsaka McDonald's. Parehas sila ng concept, pero magkaiba logo. Magkaiba ng brand. Oo, magkaiba ng brand. So, ito kunyari, Hyundai tapos Toyota. Parang ganun lang. Pero parehas na car company. So, wala namang kaso sa ganun. Basta as long na hindi mo gagayahin yung logo. Hindi mo gagamitin yung company name. Yung company name. Pero Sir Cards, curious lang ako. Nung maliit ka ba, na-imagine, ano yung nakahiligan mo na sa tingin mo related ngayon dun sa passion mo na maging web developer? Kasi usually, meron tayong mga hilig nung bata tayo na later on, lalabas siya naturally na, ito pala yung passion ko. Dito ako masaya. Dito ako kikita ng malaki. Okay. Yung maliit kasi ako, mahilig ako sa games. Gamer ako nung bata. So, ayun nga lang, nagkakating classes ko nung bata ako. So, ayun. Pero ang iniisip ko kasi hindi IT. Wala sa ganung sa line. So, ang naisip ko kasi parang, kailangan makagawa ko ng ganito, mga bots. Kaya gusto ko talaga maging engineer ng time. So, ako makagawa ng mga robots, ganyan. Kasi mahilig ako maglaro dati ng mga panggera, ng mga sasakyan, mga tanke-tanke, mga war game. So, kailangan makagawa ko ng ganito high-tech na lumilipad na aeroplane. Yung red alert. Ganun yung mga nilalaro ko. Kung mag-engineer, bata ka pa naman, aral ulit. Yun. Come on, Cards. May time pa. Bata ka pa eh. Pero okay na ako sa IT. Ayoko na siyang kalirin kasi baka mamaya pa may invento. Kirain pa tayo ng Russia. Pero sa totoo lang, magaling talaga ang mga Pilipino. Agree talaga ako dyan. May kakaiba daw talaga sa traits natin na hinahanap-hanap ng mga ibang lahi. Especially dun, yun yung katulad ng sinabi kanina ni Sir Cards. Yung pag hindi niya kaya, hindi niya tatanggapin. Just as simple as that, yung parang may kakaiba daw sa work ethics natin. Yun. So, agree naman ako doon. Kasi kasi galing din ako ng ibang bansa. So, siguro yung kahirapan sa Pilipinas, nararanasan natin. Tapos nandun na tayo sa ganun. Nandun na tayo sa ibang bansa. Siyempre, ayaw natin na mawala ng trabaho. Parang gusto natin na iba tayo. Parang gusto natin pagmalaki yung natin. Diba? Yung natin, tawag dito. Lahi. yung natin, yung pagiging Pilipino, yun, na iba tayo. So, actually, napunta rin ako ng ibang bansa. Iba-ibang cultures. So, punta ako sa isang Middle East, tapos mga Arab, tamad sila. Sabi ko, iba Pilipino, masipag. Huwag tayo magbanggit ng mga lahi.
Baka mapagalitan. Baka bigla tayong maano dito. Ma-MTRCB. Ano lang naman yun, based on my experience lang. Kaya wala namang case doon. Ay, huwag lang magbabanggit ng Pero ayun nga, para sa akin kasi ayun. Kailangan din natin talagang ayun, siguro bilang sa Pilipino, tulungan lang din natin yung kapwa Pilipino. 10 minutes, coach. Magpa-popstock na. Bilis ng oras natin. Go! Isahan mo na ang popstock. So, eto, cards, our next segment is, itatanong lang kami, isang tanong, isang sagot. So, may itatanong kami sa'yo, choices, and then mabilisang sagot na. Tigtatlo tayo. Sino mauna? Sino po mauna? Hinahanap ko yung sides. Sige, ako na po doon sa first three. Wine or beer? Wine. Morning or night person? Morning. Number 1 online tool you cannot live without? Let's get. Number 1 na online tool na hindi mo kayang mabuhay nang wala yung online tool na yon. Hello, nagcha-choppy yata. Ay, nagcha-choppy. Akala ko Canva yung sasabihin niya. Number 1 online tool you cannot live without po. Yun na lang po. Ano? Hindi na ka namin narinig. Hindi ko magets eh. Ano yung online tool or online app? Online app. Kahit anong ginagamit mo sa ano? Hindi online sa system ba? Oh, you can't live without. Kasi iba yung language nila eh. Yes, iba Oo nga pala, okay. no? Hindi pala tulad sa kanila. Ano lang, codes lang. BS codes. Codes lang. Ayan. Sino na susunod po? Ako. Akala. Regular home office attire mo pag nag-work from home or work. Anong attire mo? Ano lang. Ito. Pang exercise or jacket. Joy fit. Ano na? So, where do you go when you get bored or tired? Saan ka pupunta pag pagod ka or parang nauubusan ka na? Ano lang? Coffee shop. So, sa tingin mo, would your pet say about you if we ask for a reference? Anong reference to, coach? Ano kaya sa mga alaga mong aso at pusa, anong sasabihin nila about? Oo. Kung magsasabihin sila kay cards. Pag in-interview namin si Muning, kamusta ang iyong Sir yung Cards? boss mo? Yung Papa Cards. Siguro sasabihin niya busy siya. Wala siyang time para sa akin. Oo, ganun. May sama ng loob si Muning. Ayan, ako naman. So, kung wala ka sa bahay, saan ka namin mahanap? Coffee shop pa rin. Coffee shop talaga. Coffee talaga. Describe your life using film title. Film title? Title ng pelikula. Kung gagawing pelikula yung buhay mo, ano ang title? Hindi ko alam. Siguro na lang. Bro, what's the title? Mahina ako sa Siguro coding o kaya the Adobe. Pwede. Coding na lang. Sige, actually, we're done with that. So, we've had a really interesting discussion today. Pero, Cards, if you have parang kumbaga advice sa mga up-and-coming na mga full-stack developers, anong gusto mong i-share sa kanila to motivate them na mag-proceed at mag-continue sa ginagawa nila? Ayun, siguro, ayun lang.
advice ko lang sa mga, lalo na sa mga estudyante or mga gustong maging full stack or software engineer. Pagpatuloy lang nila yung pag-aaral ng codes. Kasi mahirap naman talagang mag-aral ng codes sa totoo lang. Pero yun nga, kung mayroon ka talagang dream, yun, kailangan mo talaga siyang aralin. Yung pagsikapan, yun nga. Lahat naman yun, meron siyang magandang result. Yun lang. Yun. Ayan, thank you so much, Sir Cards. So baka meron po kayong gustong i-share na takeaways lang. Mabilisang takeaways, Miss Jan and Miss Bern. Wala naman. Takeaway ko lang Okay. Ang nagtatagal talaga sa freelancing industry is yung may talagang pina-follow na mahigpit na work ethics. And yung kagaya ng sinabi ni Cards kanina, huwag mong ipangati yung kaya ibigay. Yan. So, yun lang talaga. That's the most important thing in freelance. Kasi hawak natin yung sarili nating oras. Nobody standing over our shoulder para double check yung trabaho natin. So, talagang we need that kind of self-discipline. Yun lang. Ikaw, Bern. Ako, honesty is the best policy. I mean, wherever we are, being honest would really save us or would really build more trust and integrity. Kasi ako din, I'm so thankful with your time, Cards, with us. Pinaunlakan mo yung invitasyon namin. And tumatagal, sabi nga ni Coach, tumatagal talaga yung isang tao pag may principle siya. And number one yung principle doon, honesty. And alam mo yun, magkakaroon siya ng ripple positive effect kung totoo ka sa ginagawa mo. Thank you. Ayan. So, ayan naman. Sa akin naman yung sinabi niya nga, pagka hindi mo kaya, just simply say no. Huwag matakot na mawalan ng client. So, thank you for that, Sir Cards. And to our beautiful hosts, maraming salamat po. And also, thank you guys for watching us. And hope to see you again next Wednesday. Please like our page, facebook.com/fapsco.ph, a national-based cooperative for Filipino online professionals. You may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn. And if you had some takeaways in tonight's show, please share this episode so others can also learn like you. And of course, we would like to thank our sponsors. Thank you, Fapsco Media, our partner in giving you this wonderful show. And join us again next week for another show with another special guest. For our Fapsco family, let's keep growing together. Thank you, Cards. Thank you, so Cards. Alam naming busy ka. Salamat sa Thank you.